ibubuking natin itong pastor ng Seventh-day Adventist na si Chris Bacalaris. Ito ang palaging ginamit niya. Inyong libro, The Apostles' Creed, dire. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. Kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat na In the Bible, we cannot find the exact word Catholic. tanong, saan niyo kinuha itong napublish sa kanyang friendship course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na Katoliko ang iglesia? Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kanyang pahayag? Alam niya, nakapuntos na siya. Ito ang resulta. Pag ang history ay tutumbasan ng his story. Samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung napadaan lang kayo sa ating channel o kaya bago pa lang, nanyayahan natin ang ating mga kapatid na huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, ibubuking natin itong pastor ng Seventh-day Adventist na si Chris Bacalaris. Ito ang palaging ginamit niya at yung ikinakalat nilang fake news na si Constantino daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Nakakahiya ito. Dahil kahit sa kanilang na ministry magazine na magazine ng Seventh-day Adventist, abay, sinupalpal si pastor. Kaya ang ating masabi, research naman pag may time, pastor ha. Okay, di na natin patatagalin. Sasagutin natin punto por punto mga kapatid. Una, anong sabi niya? Constantine ang nag-establish sa Roman Church nga gitawag og Roman Catholic Church karon si Constantine. Okay? Napaniwala niya siguro yung mga inosente na si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Pero ito ang kadalasan na marinig natin sa mga Seventh-day Adventist mga kapatid. At ito'y fake news o chismis na ikinikalat nila ni Pastor Chris Bacalaris. Hindi batay sa history, kundi batay sa sarili mismong story na si Constantino daw ang founder, para akong kinikilitin, ng Roman Catholic Church. Pinag-aralan kaya ni Pastor yung sinasabi niya o bago niya binitawan yung pahayag niya para di mapahiya ang Seventh-day Adventist? Bakit? Una, kung si Constantino ang founder ng Catholic Church, alam ba ni Pastor at ibang mga nagsusulputan na si Constantino ay isinilang noong taong 272 Anno Domini? Kung si Constantino ay isinilang sa taong 272 Anno Domini at sa chismis na ikinikalat, si Constantino ang founder ng simbahang Katoliko, abay, pastor, research naman po may time. Bakit? Bakit sa ministry magazine ninyo? Sa SDA ito na magazine, 1941, July, sa page 10, na ang may akda ay si Frank H. Yost. Di po ba sinabi niya na sa taong 239, may papa na. May papa na si Pope Fabian. Posible na magdin nila alam ito. Eto, ang magazine. Under the heading Papacy,
and the Roman Catholic Church na magazine. Sa Seventh-day Adventist ito, anong sabi? Oh, di ba? Taong 239, nandyan na si Pope Fabian. Ngayon, kung si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, abay, ibig ba sabihin, nauna ang Papa, huli na ang pagkatatag? Napaka-joker naman itong sabadistang ito. At alam kaya ng mga pastor ng Seventh-day Adventist na itong iglesia itinatag ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag ayon sa kanilang Ministry Magazine 1928 December page 29 na Apostolic Christian Ancient Catholic. Sino nagtatag? Established by Christ and the Apostles na nagpatuloy sa panahon ni Constantino. Ba, napaka-inosente talaga nila. O, magazine nila yan. Seventh-day Adventist magazine yan. O, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Paano ngayon? Nasa kanilang magazine. Tanong, ito mo bang Ancient Catholic Church na pinatuna yan sa kanilang magazine, mga kapatid, na Ministry Magazine 1928, December, page 29, ito ba kaya Roman Catholic Church? Sige. Tingnan nyo ang SDA Ministry Magazine, September 1928, page 23. Kung ito bang Ancient Catholic Church ay di ba ito ang Roman Catholic? Ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church. Nako! Supalpal na naman sa kanilang magazine. Ano daw? Ang Ancient Catholic Church? Ito ba'y iba sa Roman Catholic Church? Hindi. Ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church. Few moments later. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Oh, sino ang nagtatag sa Ancient Catholic Church? Balikan natin ang kanilang ministry magazine. Ito. The Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine. Nako! Paano niyan? So, palpal tuloy. Okay. Ginagamit ni Pastor Chris Bacalaris ang Apostles' Creed. Ang binasa niya, ang pahina 146. Na ang nakasulat kasi, tuwang-tuwa siya. Ang nakasulat kasi, akala niya, naka-score na siya. Dahil ang nakasulat, Inyong libro, the Apostles' Creed, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. may iniwasan siya. Yung pahina 142, dahil ang nakasulat kasi ay ito. Jesus founded His church on Pentecost Day. 33 Anno Domini, appointed Peter as the first Pope. Pope Francis is the 266 Pope. Yon ang iniwasan niya sa aklat nito. Pero, balikan muna natin siya. Ano daw ang tuwang-tuwa siya dito sa paggamit niya sa Apostles' Creed? Inyong libro, the Apostles' Creed, kinsa ang imprimatur exod si Archbishop Most Reverend Socrates Bibiligas. Naadire, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. Yan, sa Bible, di mabasa. Pero di sinabi sa naturang aklat
eto, na lahat na version di mabasa ang Catholic. Bakit? Palagi natin ginagamit ito. Protestant na salin ito. Romans chapter 11 verse 12. Dahil gusto nila letra por letra kasi. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Oh, tama sa ibang version, hindi. Pero, hindi sinabi sa lahat na version. Ang punto nito, kung sa paggamit niya sa naturang aklat, ito, na In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. therefore, hindi dapat paniwalaan. Tanong, kung yun ang argumento mo, edi supalpal ka sa pampleto ninyo. Bakit? Di po ba sa pampleto ng Seventh-day Adventist Friendship Course? Anong sabi? Pamagat, Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Oh, di po ba? Sa inyo yan. Now, kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat na In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the tanong, saan nyo kinuha itong napublish sa kanyang friendship course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na Katoliko ang iglesia? Kaya, yun ang tanong ko. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kanyang pahayag? dili sad mabasa ang word nga Katoliko. Pasig mo clean mo ba? A few moments later. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal.